In nomine Patri et Filii et Spiritui Sanctam, and Ave Maria, gratia Patris tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. O Mary, conceive with pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to these special missions and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Namini Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen and amen. Mayong gabi mga higalag, mga igsuon, ani nasabta kini nga tuwa nga programa sa TV Apolia.argumento nga gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic Apologies International sa Ardiasano uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa atong Facebook page, RJ Horolanzano II TV Apolia.argumento page. Ug sa wala pa nakapag-follow sa tuang mga pages, i-follow ninyo itong mga pages RJ Horolanzano II TV Apolia.argumento page, Kuya Apologies TV page, and the RJ's Vlog 2022. Ug pwede sab mo mag-send din na og Facebook stars. So to ang mga channels wala pa napag-subscribe, i-subscribe ninyo nga itong mga channels, the Lay Catholic Apologies International Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. O pwede sa mo mag-send din na super sticker, super chats, na super thanks. Yun, nagpasalamat una ako sa mga Katoliko nga kanunay nagatabang, nagasuporta sa atong programa. Pinagan nila Sir Ronald Escaliar and family, Sir Romeo Enodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Uy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Denjo Sibilies and the family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Tupi Galimit and family, Member de la Pera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Francis Amante and family, Sir Rain Mamsheng Hernan and family, Sir Jubilee and family, Sir Wisiliakay and family, Sir Rizal Limian and family, Sir Edmundo Esteban and family, ug sa tanan nga nagatabang nagasuporta pagkahuman na wala nagapalitok silang mga pangalan, daghan king salamat. Tungkol sa yung tabang, tungkol sa suporta kini nga tuang program ani gihapon din sa social media. Ug until now, nagkinahanglan gihapon kita mga sir ug mga ma'am. Sa yung tabang suporta kay lagi wa mi mahimo din mga sir ug mga ma'am kung wala ang inyong tabang ug inyong suporta. So gustong mo tabang, so gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang ug suporta pinagi sa atong mga account numbers nga naa karon diya sa mga screens kana nagadagan nga information, o pwede sab mo mag-message sa atong page kung via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. And yon announcement. So mahitabo na gyud ang ato ang gipaabot sa isa ka bulan nga tawag ini nga debate between natong ang Katoliko og sa ganing depensor sa Seventh-day Adventist. So mahitabo ang debate this coming June 21 from 1 p.m. to 5 p.m. dinha sa gitawag og kining third floor sa Barangay Vicente Duterte, Agdao, Davao City. And also yun, ikuan ko ninyo, i-contact ko ninyo kung kuan mo kay usay, kung kuan mo gud siya kan tuyuon pa kinahanglan ka musaka sa ibabaw kay dito man sa ilang social hall, dili man sa covered court. Yung covered court na may tawag ini mo gamit nga mga pulis mo tingon sa kapitan. So gi-offer sa ko ang kuan, gi-offer sa ko ang tawag ining ibabaw mga sir o tawag ining mga ma'am kato ilang social hall. And yun. And secondly, ang ato ang project nga maghatag tag mga school supply sa mga bata. So siguro after the debate, so mahitabo na mga sir ug mga ma'am. And sa gustong maging kauban namo nga sa kana nga gitawag og misyon. So yun, tawag ini pwede ko ninyong i-message ana mga sir ug mga ma'am. Okay, sige. So magbasa ta og kini mga comments una before ta magpadayon. Mga sir ug mga sir Apolinar Tangkaya, sir, good evening from Kumalarang. Sir Jerome Kitoriano, yes sir, good evening. Ang pagpalapnag sa mayong balita atong sa atong Ginoong Jesucristo labaw sa tanan ng simbahang Katoliko diin nagasukad ang among pagtuo nga atong gihuptan nga maoy magdala kanato sa tinuod na kamatuoran o kaluwasan. Mao gyud Sir Jerome, tinuod kana. Sir Eman Terevelo, yes sir, good evening nimo og sa ibang tibok pamilya kini maayining ko ani, maayining tawag ining Katoliko ni banggitang depensor Katoliko pud ni. Sir Graciano Butel, yes sir, good evening. Dili baya sayang ang responsibilidad nga mo dependa sa atong pagtuo tabang ra ko pohon through sige po, thank you kayo Sir Graciano Butel. Pohon itungod sa Ginoo sir. Sir CJ Ramoso, yes sir, good evening nimo og sa imo ang tibuok ka pamilya.
Okay, good evening again sa tanang mga viewers nato and ayaw mo kalimot sa pag-like, share, follow ha mga sir o tawag ining mga ma. Sige nga tong topic, kutob lang ko alas 8:30 mga sir ha. Magpasidaan ko daan kay para ate sa kabalo mo until unsa ra kung oras karong tawag ining mga takna. Sir Mark Nino Pipito, yes sir, good evening nimo sa imong tibuok pamilya. Kinsa man ang makadawat sa kaluwasan, sulpot o ang matuod nga iglesia? Actually, kinanta magpili. Kaya kalibutan manggod mga sir ug mga ma'am. Duha ra magud ang niad nga nag-exist. Dili ka pwede nga naa ka sa neuter or naa ka sa tawag into nga neutral ka no. Dire sa kalibutan duha ra nag-exist, ang kabakakan ug ang kamaturan. Ang kalaglagan ug ang kaluwasan. Duha ra gyud. Di gyud ka pwede nga naa ka sa or. Mo adto ka sa tawag ining kaluwasan, mo adto ka sa kalaglagan no. Duha ra ginaas kalibutan. Ang naas kalibutan, kalaglagan o kaluwasan, kabakakan o kamatuuran. So ang question, asa may tawag ining kinsa man ang makadawat ni anang maong gitawag og kaluwasan? Kay syempre, kining not less than 45,000 Christian sects, kining mga sekta nga mingkuyanap sa tibuok kalibutan karon mga sir ug mga ma'am. Kuan mo ni sila, nag-angkon pud ni sila og kuan kining maluwas pud sila, di ba? Siyempre, mo man ang ilahang tumuog tinguha nga tawag ining ipaila nila sa mga tao nga gitawag og makaluwas pud ang ilahang gitawag og pundok mo bitaw maningkamot pud na sila og pag-converter. Unya ang pinakaampay anak nila nga tawag ining kuan ilahang atakihon ang simbahang Katolika kay ang simbahang Katolika may naghagbembro. Sir Arthur, Mr. Arthur Chavez, ang mituo, misalig sa nahuman ng buhat ni Kristo dito sa krus, dili simbahan. O niya ang problema, si Kristo ang simbahan, dili man na magbuwag. Lain na Kristo yung magituan, Mr. Chavez. Sir Heaven's Gift, yeah. No problem, sir, no problem. I-message lang ko, sir. I-message ko usap. Sir Bro, unsay kasulti nimo sa sci-fi kay perting pagbarog nila karon nga makaluwas po daw sila ilaro nang una-una, sir. Kabalo man ta nga ang IFI or ang Iglesia Filipina Independiente gitukod lang ni Isabelo de los Reyes ni atong 1900, particularly in 1901. Nya ana nga panahon gitawag ining gi-communicate man sa simbahan kay ni apil man og kining arm revolution si Gregorio Aglipay, so gi-communicate siya. Then after the excommunication, si Isabelo de los Reyes, nga founder sa tawag ining IFI or Iglesia Filipina Independiente, iyahang gi-appoint si Gregorio Aglipay nga pari, si Father Gregorio Aglipay, nga mahimo niyang pinakaunang obispo maximo. So buti pasabot, ang ilang bishop, dili tinuod nga bishop, kundi gi-appoint lang sa ilang founder nga si Isabelo de los Reyes. So sa may kaluwasan din na, okay lang kung si De Los Reyes, Isabel De Los Reyes, usa siya kagitawag og manluluwas kay makaingon nga makaluwas sila. Pero ang problema kay si De Los Reyes di man tok man manluluwas, di man to nga tong Ginoong Jesucristo. Sa mo na Sir Eman. Sir Albert Aganan from Saudi. Good evening nimo sir. Usa na mga Filipino nga na din na good evening. Sir CJ Ramoso. Yeah, mo tinuod gyud na sir. Okay, sir, ang sulpot maoy way labot kay mini man mo gyud sir Jeremias Barabat, good evening. Sir Vemar Bangkulungan, yes sir, good evening. Yeah, tinuod na Ma'am Lynn Palima, tinuod na. Sir John Del, yes sir, good evening nimo. Okay, sa imong tibok pamilya. Actually, nagpisa lang ko eh. Okay, sige, balik na mga sir o mga ma'am. So, diris kalibutan, daghan kay mga sekta nga mikuyanap sa tibok kalibutan, puro nagaangkon og manluluwas. Puro pud sila gaangkon nga tawag ining makaluwas ang pundok nga ilang gipasakupan. Bro Ivan Katoliko, good evening sir. Unsa pagdibang ka ng osas sir, mga yung idea kanang sir kanang St. Matthew chapter 24 verse 13. Ang mupadayon og mulahote maluwas apan ang dili silutan. So buti pasabot useless na ilang usas. Kaya nagoy condition, kung dili, adi ka maluwas. Kung mapadayon ka siyang grasya, mapadayon ka sa kaluwasan, nga im nga dawat, maluwas ka. Kung mulahutay ka, pero kung di ka mulahutay, impas gyapon. Okay, sige, balik ta. So sa 45,000 Christian sects, nagkadaiyan na ang ilahang gitawag mga founders, o sila mismo, di na sila magkasinabot. Sir Malco, pilonon niyo, sir, good evening nimo sir. Huwag sa imong tibok pamilya. Basid na mo sa debate karong konser karong Domingo pohon. Sir Malcolm, duol naman mo. Okay, sige. Balik na. So sa 45,000 Christian sects, makita nato nga puro pud sila gaangkon gitawag og gitukod sila ni Kristo. And at the same time, puro sila tinuod
Di ba? Kanang not less than 45,000 ka mga sulpot. Ngamin kuyanap sa tibok kalibutan, wagi usa din na nga moingon sila nga kami baka sila tanan gyud moingon sa tinuod na sila. Unya pag way Katoliko, mag-unay ra pud na sila dinibate. Di ba? Mag-unay ra pud na sila away kung way Katoliko. So puro na sila gaangkon nga sila pod ang ilang pundok o ang ilang gitawag pagtuo mao'y makaluwas nila. Question, tinuod ba na? No sir do ma'am. Nga naman kaysa bala ang kasulatan, ingon pa ni San Pablo, Ephesians chapter 4 verse 4 to 5, kay kita may usa ka Ginoo, usa ka bautismo, usa ka pagtuo. So kung tinuod ng 45,000 Christian sects, may mong bakakon ang balaang kasulatan. Usa mo ka pagtuo, dili man 45,000 ka faiths ang tawag ining gitukod ni Kristo. Usa lamang ka pagtuo. Kung usa lamang ka pagtuo, usa ka relihiyon, usa ka simbahan. Dili 45,000 Christian sects. So kadlagis di ba ni Ramil Parba tong hantod karon wala na yung nabalita wata kabalo Sir John hinsan basig tawag ining nangandam po na. Nakatawa ko atong ako nakastorya about sa Mother of God daw pero ako gipangutan og kano sa sila gitukod 1940 sa mo ba sa Alvin. Mr. Samuel Perales nang anong pahilumon mong kukunin mo imong pastoy misulti kapag hilom toy kada nga maimperno anang imong kalaki toy. Sherry Ramos, Junior Sir, good evening. Okay, sige, balik ta. Mga sir, og tawag ining mga ma'am. So, puro sila gaangkon, puro sila gatudlo nga kining among pagtuo, makaluwas ni. Mabata na ay usas, na ay tawag ng iglesia ni Manalo, na ay Seventh-day Adventist, na ay Jehovah's Witnesses, na ay gitawag og mga born agoy. Nagkadaiyan na sila. Lahi-lahi na ang ilang pagtuo og puro nagka-claim nga silang tanan makaadtog kaluwasan. Pero ang question na tinuod ba na? No, sir. Nga naman kay again sa balang kasulatan, may usa lamang kapagtuo. And that faith, so mala pa ni Ginoong Kristo, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So buot ipasabot ang faith received and transmitted. Ang pagtuo gidawat o nya gitransmit. Sir Lander Ignacio, good evening. Sir MJ, may pinsahan niya, sir, good evening. Ang sa daw ko, no? Mr. Al... basig, marong fire ko. Malagi. Sir Joe Belasia, sir, good evening ni mo. Sir SN1 Resuento, yes, sir, good evening. Naanta ko'y pangutan na. Sige, sir, i-post lang, sir. I-post lang, sir. Si Kristo ang punan sa sakop sa Katoliko mo ng mga sangaapan ang mugawas kas Katoliko sa nga kangabanggi. Dili mo yun tinugin na mamlin. Sir, Heaven's Gift, Ephesians chapter 4 verse 4 sir to 5. Yan. Episo kapitulo 4 verse 4 to 5. Sir, Ma'am Jovi, Alice Q, yes ma'am, good evening. Na sila mo tinuod og sila maoy maayo og ang katawan mo lagi, puro lagi claim. Born agoy na po unta imong debatihon sunod sir. Actually, sige mo sa panagan gud si Ryan. Imuhang atubangon, kahit nagpanagan, di na mo dugig atubang Sir Roger Colompiano, sir, good evening. Sir Leopoldo Pardillo, sir, good evening. Yeah, gamay nga singgit lang sir. Unsay standard time para mag-grocery, labi na magabi. Actually, 6 p.m. Pinakanindot na 6 p.m. Imo po ng Angelus Rosary, Angelus din Rosary. Armageddon, wala ko'y Armageddon Sir Jeremias, na ako'y armadura. Armadura sa pagtuong Katoliko. Sige, tawag ining balik ta sir, mga sir, mga ma'am. So, kay usa lamang kapag tuong gisgutan, so kining gitawag og mga pundok, puro sila gaangkon tanan. Bro, di magid na mahitabo ang matinuod sila nga naman kay again, usa lang ka faith. Usa lang ka gitawag og pagtuo. Nagsugo na ako aning pangutan na palihog daw ko sir SN1. Sige daw sir, maningkamot ko pagtubag sir. So, mikuyan na po ning mga tagaka nagsugod ni adtong ika-16 ka siglo. Pero ang faith, ang pagtuo nga gisulti sa balaang kasulatan katong giingon ni San Pablo nga one faith dapat received and transmitted. Received in the sense nga naay nagtudlo, transmitted in the sense nga diin naay nagpasa nga mga responsableng tao nga may connection dito sa atong Ginoong Jesucristo. Nga naman, kaingon pa sa atong Ginoo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan.
I will be with you always till the end of time. Si Ryan, kay Kapoy na, actually si Ryan, sana na mo ko'y tawag kusok yung mga taki karon, walang kinala, tubangon yun. I-priority sila kumbaga. Ma'am Maria Lucen Elioran, yes ma'am, good evening. So karon, ingon pa ni Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So buti pasabot, ang pagpasa sa pagtuo, dili ni mohunong. So kung dili ni mohunong sa tanang panahon gikan sa pundasyon hangtod karon, gikan sa pundasyon hangtod karon, wala na mawa ng maong gitawag og iglesia. Sige daw ko, Sir SN1, palihog daw ko. I-send daw ang tawag in question. Sir John Carl Debes, good evening. Sir Jeremiah, Sir Canaday Armadura. Armadura sa pagtung Katolika. Tag 500 per volume, sir. Nya duha na ka volume. Yan na po kay Armadura Santa, katong nipis lang, tag 180 po. Okay, sige. Balik ta mga sir o mga ma'am. So, transmitted, dapat get-transmit ang faith. Na ay responsable nagpasa. So, but pasabot na ay mga tao nga nag-exist sa tanang panahon from the time of the foundation until 2026. So, kung ang pagtuo sa usa ka pundok na receive lang niya or ni-exist lang kana nga maong pagtuo, ni-exist lang after 16th century, di na mo igisulting Kristo. Dili na mo igisulting ni Kristo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan, dili. Boto naman mo sulpot naman yung pundok. Oh, mura lang magresulta mo sliti. Then, kay claim raman kanya ko Mr. Likigan, dapat i-ribat. Ang pangutan hangtod karon di mo hiya po karibat. Siguro kang ingon na claim nimo, pero di ka karibat ako. Kung mo claim kay ribat ako na. Iribat ako na imong kuan. Mihaon kisa mo po'y judge pud ana Mr. Likigan. Nga aron makaingon ka nga ang simbahang Katolika dili haom ang iyang panudlo sa kang Ginoong Jesucristo. Ngano kanang inyong pundok connected kang Kristo? Sulpot lang man mo. Di man mo iyan na Ginoong Jesucristo, iyan man mo sa mga Amerikano. Most of the sects nga miabot sa Pilipinas established or founded by the Americans. Kabantayan na. Yan, niabot ang sa din mga 1901, 1902, kung wala ko masayo. So, kusog ang Protestantismo, 1901, 1902. Yan, nidaghan sa rin, abot sa 1,285 pagka 1986. Yan, mas bisamot pa sila kadaghan ron. Nga naman, kaya kada magod sila, pag di sila magkasinabot, iyahay po na sila og buwag, iyahay po na sila tukod, o ilang kagaling ng mga pundok. Pero di na mo igisulting Kristo. Kaya ang gisulti ni Kristo, ako magauban kaninyo kanunay. Pag ingon niya kanunay, walay gutlo sa segundo, walay gutlo sa minuto, walay gutlo sa oras, walay gutlo sa adlaw, walay gutlo sa simana, walay gutlo sa bulan or tuig nga mohunong sa pag-uban ni ining maong simbana. Buti pasabot, na ay katawan nga iyang giubanan, nga iyang gitagaan o kinabuhi aron di ni mawa ning maong iglesia. Nga naman, kaya ang purpose ni Kristo. 1 Timothy chapter 2 verse 4, ang katuyuan sa Ginoo mao nga mamaluwas man ang tanan. So kung mawa ning maong iglesia ha, nahimo lang ning buto lang ang tawag ining iglesia nga tinuod after 16th century. Mahuga si Kristo bagkakon. Diba? Tanang Protestante dili makaluwas kay tinukod. Ay oo, tinuod na sir ninyo mo na kung ako ang i-present karon. Sir Carl Coas, good evening. Ingon nga, nag-antos sugo ni Poncio Pilato, ang pangutan na nga nung gipasanginlan man daw nato si Poncio Pilato nga dili man siya nagsugo, kung dili ang mga Hudyo man. Actually, naman ko si power. Naho, gihapon siya nga one of the main accessories of the crime. Nga naman, kinaman si katungod. Naamon si katungod nga mapugong. In behalf of the Roman government, in behalf of the Roman Empire, ang iyang gahom daw emperador. Si kagahom atong mingon, o anisa, anong inyong manusirot ang anisa? Pero anong hinawaman siya? Kaya ang iyang gipili, ang iyang kaugalingon nga, gitawag og career, kung baga, iyang political career. Kaya kung oras og mga Hudyo mo hulhog na dito sa emperador, and ang background manggod, before manggod ang tawag ining pagkatao ni Ginoong Jesucristo, na ay tabang ang mga Hudyo sa Roman Empire, katong pagsulong nila sa usa ka lugar, nagkuhan ko sa name eh. Nitabang ang mga Hudyo pagpadala og mga sundalo. O tawag ini mga tao ba nga himong sundalo sa Romanong Imperyo.
So tungod ni ana nga influence nahadlok si Poncio Pilato. Mo nang nahitabo nga nang hunaw siya. Yan. Okay, sir, sa karong panahon na atakihon sa Days Baptist ay kundi Katoliko ilang atakihon mapud ko kadungog amo mao gyud Sir Vemar. Sir Ninyo respondo. Yes sir, good evening nimo og sa imong pamilya. Sir Edison Abonitalia from Balingasag, Misamis Oriental, good evening. Nakusog pud kayo magwali-wali ron sir. Mga Born Again Christ Commission Fellowship CCF nga gitukod ni Peter Tanchi. Mao ba asab dapat nagwali-wali na Sir Ryan? Basig mo nang mga magsuroy-suroy mga nagsinggit-singgit sa kasada. Muna sila. Submit man siya sa mga tao. Ay, oo. Tinuod na. Sir Raimundo Paredes from Cordoba, Cebu. Yes, sir. Good evening nimo. Og sa imong pamilya. So, karon. Nagdesisyon naman siya nga wala ako'y nakitang sala ining natawa na. Yes, pero ang problema ana, iyang yapong gihatag ang kinabuhi pagbuot sa mga tao. Dili niya. Nanaon to si kagahong nga magbuot. Ano ba? Ang amo ang lead moderator kay si Bro Roland. Par si Tabo magwila ang moderator gud diri nga maayo. Siya ra man gud. Siya kung tawag ining nakita. And usa sa kuang kuan na usa sa kuang tawag ining sana kanang kuang ay condition ana gusto nako nga walay objection ay. Nya ang unang objection pildi. Ang mga tagag-bro giuban na naman pud matag segundo pero dili si Kristo ang gauban kundi lang ilang agalon. Oo, ang yawa. Si Ronald Arnaiz. Ang katong una mga apostoles nga nagsangyaw man sa mga wala pa nasangyawan nga mga tao karon kung kamong mga nagpailang Christian sangyawi daw ang mga tao sa North Korea. Tabla lagi kung Sir Arnel. Ay, nalang. Actually, Mr. Jenny Ratilla, wala man ko nag-claim lang na may mga ebidensya. Alam gud ninyo, piyunga ang inyong mga mata. Ang problema man gud ninyo, pag naana ang mga ebidensya, mga buta, mga bungol. Nya, sige ra ngak nga wala, mura mong uwak, bisag katangag na. Yung gihapog, mali. Mali, Mr. Ratilla. Na may ebidensya. Unya dapat di ninyo supakon ang balaang kasulatan. Di ba mo man i-base ninyo balaang kasulatan. Sir Manes Cartuano, sir, good evening. Sir Arnel P. Benito, good evening. Isa ba ni sa mahitabo possible, sir? Sir Arnel? P. Benito. Exact Bishop Nula Salos, dugma na siya. Sir, Doctrina, sir, o dili. Actually, dugma na siya, sir Jeremias. Gidugma na ni Abtong 4th Lateran Council. Bulunam sangtam ang tawag ini nga document ana Sir Jeremias Barabat. Yeah. Manato ang atuang ko na si Ryan. Dire po naman kamot nga at banga na sila eh. So ana mga sir og tawag ining mga ma'am. So ang mahitabo ni ana mga sir og tawag ining mga ma'am. Kumingon ka nga ang iglesia nga ilahang tawag ining gipangtukod kang Ginoong Jesucristo na mahimong si Kristo bakakon. Nga naman, imo si Kristo ako magauban ninyo hangtod sa katapos kalibutan niya pagkaman ni buto lang mo after 16th century. Sir Clint Garason niya, sir, good evening. Pagtulunan sa Dios sa kuhay sa pagtulunan sa Dios kaysa dihang naghimo ang Dios og tao, Katoliko naghimo usab og Dios. Isa pinag-ingon nimo Mr. Kundi nga naghimo mig amo ang Dios. Yabaga gyud ninyo. Isa pinag-ingon nimo nga ang among Dios ribulto. Mo na hilo sa kuan, mo na hilo sa mga pastoy or basig pastoy ni. Si Mr. Conde. Hilo man na. Dili man na may pagtulungan sa Iglesia Katolika. Kani mo simbag Katoliko nga ang mga ribulto among Dios. No. Why pagtulunan ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga ang mga ribulto Dios balik-balik na punta na. Ang pagtulunan ang simbahan Katoliko, now this is the Catholic faith, we worship one God. Wag ingon nga we worship many gods including status and ribultos. Bakakon ka. Yang imong amahan, ang yawa nga naman, makakbang ka. Sir Alan Tabina si Sir, good evening. Mag-share ko ani nga tema kay nindot kayo. Yeah. Sir Edgardo Cuervo, sir, good evening. Bakas mga taga-kolekta sang tithes para may pang palukit sang ingron. Pabiti parlo sa sama. Mauman. Mau yun.
Katong pag-declare ng outside the church there is no salvation na ay na criterion during atong pag-declare. Yes sir. Na criteria. Ang tawag ini criteria nga maigo ka na or makasupak ana, number one, dapat na kay full knowledge sa gitawag og Catholic faith. Unya nagdumili ka, no, even tawag anang simple knowledge concerning the Catholic faith. Nagdumili ka sa pagpabilin or nagdumili ka sa pagpasakop. Pero katong naa sa grave ignorance and innocence. Wa gyud maabti og pagtuo, wa gyud maabti og pagtudlo. Unya pagkahuman nagbuat sila maayo, nagtuo sila nga mao na tinuod, nya way nakatudlo nila atong isandig ang ilang kaluwasan sa Dios. Gi-correct gamay ang mga Jehovah sukad na alam ko gi-correct gamay sila pagtuwa atong pagbisita sila dire, di naman nung kupansinon. Natagam siguro sir. Manimbangay siguro ning putaw sir na alkansi magbakauna-una og tukod og yang sigta mo lagi Sir Jeff. May gabi mo sir. Tara na eh. So, motive first principle, dapat kanang maong iglesia ha, kanang tinuod nga makabaton kag kaluwasan, kanang iglesia wa na mawa. Nag-exist na sa tanang panahon. Kay again, ang main objective ni Kristo, nganong gitukod niya ang pagtuo, gitukod niya ang maong gitawag og simbahan. Ang main objective ni Kristo, mao man ang salvation. So kumingon sila nga kina mga taga sila ang tinuod tungod kay nagtuman daw kuno sila sa pagtulo ng Kristo. Nibuto lang sila after 16th century, mahimong bakakon ang Ginoo. Unya before sila wa pay naluwas. Di ba? Nga naman kay kang Kristo man ang kaluwasan. Wa pay nakadawat og kaluwasan before anang mga punduka. Di ba? Mr. Jukil Bindoy, kinsa man nagsugo ninyo nga maghimo mo ributo. Actually, kami mga buotan nga mga anak di naman kinalang suguon. Kung unsay tama, kung unsay maayo, di na kinalang sugo. Nya ang pagsugo sa pagbuhat og ributo humana, Old Testament pa humana. Ang mga himuon kadtong insakto nga subay sa kabubuton sa Ginoong Dios. Wala maghimo mig ributo sa mga santo, sa mga tawag ining mga balaan nga mga tao. In honor sa ilang pagkasantos, in honor sa ilang pagkabalaan. O ilabi na sa imahe ni Kristo sa mahal nga Birheng Maria. Kinabag sugo, no? Di na kinagsugoy. Butang iming anak. Kamu, sige raw mong sugo. Kanya sumala pa sa balaan kasulatan, kadang sugo, alan ani adtong mga taong buringog. Di ba? Gipangluasan na lang sila sa Jofet. Gipangluasan na sila. Di ba, anay? So, si Kristo gatugod og iglesia sa dihang iyang gitukod na ay saad nga it porte inferenon prevalibund adversus iya. Na ay saad nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. O sa may reason, kaluwasan. Gusto niya luwason. So buti pasabot si bisan kinsa nga masakop niya ng mong iglesyang gitukod ni Kristo. Makatagamtam sa saad ni Kristo nga kaluwasan. Hypothetical question, sir. During sa 20th century, in the advent of technology, daghan na po nagsangyo sa true church, pero sila doubtful, sila in good faith. Masango ba sila anak nga dogma, sir? Yes, sir. Nga naman kay naamang good tay gitaw conscience bagong baga. Anang conscience mo gud nato, mo na ang language Ginoo. Mo na musubay nato mo pilit taon say maayo kun say dautan. Unya natudluan na sila. Nakabalo sila nga ni nagtudlo niya pagkaman wa nila gibuhat, wa nila gigamit ang tawag ilang ilahang kahibalo. Katagan kung tagkahibalo aron mo pilit taon say maig dautan. Wa nila tawag ining gamita, igo sila sa sala nga sin of omission. Disgrasya bisan pag mingon sila nga faithful sila nga nagduha-duha sila, pero nga wala man nimo gigamit ang imong kahibalo aron sa pagpili sa kamaturan. Nga naa naman gikuan naman gitawag anang giplaster naman ang mga ebidensya aron makita natong tinuod. About sa hinungdan sa pagpatay, summary of faith ramanggod na ang cancer is in one mo na nga dili detalyado. Sumada lang na sa pagtuo sir kanang kredo. Sakbakak nga pulong tapos magatag sobre sa mga Katoliko. May mo lagi. Sir Manis. Nagisugo ang Ginoo niyo tumana unya kadang wala suguan. Nya kisa pinag-ingon nimo nga tawag ining wala mo gituman ng sugo sa Ginoo. Unsa imong basis?
Otoridad ka ba nga magaingon ka wa na magisugo gituman ang sugo sa Ginoo? Di ba? Ang buringog ana kana magsigig panaway unya pagkamanway otoridad gikan sa Dios nga mag-implementar ni anang maong gitawag og sugua. Mo ni kuyaw. Di ba? Mo ni delikado ba? Kana magpa-as if nga iyas Ginoo niya pagkamang iresyawa. Mr. Bindoy, Jukil Bindoy. Kusog kay mo ko tog sumala sa napulo ka sugo niya ang pundot ipasakupan gitukod kano. Nya sa midangatan mo ana. Bilangit ka. Ngano kanang mga kano nga inyong mga founders manluwas sa sila. Pagkaburingog ka. Sir, sa tudlo simbang katoliko, God died literally. Actually, sir, basta mo tudlo simbang katoliko, di na mo gamit og figurative sense. Mo gamit ko na always og literal sense. Ma'am Jovi, buringog ang butang-butang mo og Ma'am Jovi tinuod na. Kapag akong giingon nga kana ibutang yung sugua, sugua, kinahanglan ka mo tuman sa sugos Ginoo niya kinsa nag-implement ana. Amo? Wa mo pang nipakig ko Lord. Kanang inyong pagtuo, ngit-ngit masalkitran ako makatubang mo sa Ginoong Dios. Nga naman, wa mo musukan pa ba? Wa may otoridad. Yeah, no problem si Daniel. Sige po. Kini mga tagag silang klaro nga magidurante mo lagi selfless siya no samon. Ang budengog anak ka ng manakop unya, di ba? Mo gyud. Di ba? Wa katungod ba? Si panaway, kining tawag, kining mga kuhan, kining mga katoliko, wakat tuman sa sugo sa Diyos. Unya, kinsa man ka? Nga manaway na mo. Asapod na hitabo nga ang mga Amerikano gitagaag katungod sa Diyos nga magpatuman sa iyang mga sugo. Sir, wala pa yung bautismo sis day ni Abtong 1840. Actually, nakadawat si Ellen G. White Mangod o gatong barkada ninyang tulo sa dito iyahang bana, nabautismohan maguto sila sa Adventism. Katong kang William Miller. Ya, si William Miller, tawag ining siya, kanang influence gyapon niya sa mga Baptist o sa ubang pa mga fundamentalist. May maluwas gyapon sa Protestante pero wa siguro gyud. Actually sir, ako kung sa kuan gyud, kung naa jud ka sa Protestante, imperno ka gyud. Ano man gitagaan ko tas Ginoo kan kahibalo ba? Tanawa ron, no? Labi na karon nga grabe ng education, ng education. O granting nga, di ka mo tuo simbahang Katolika. O, dapat mag-research ka. Dapat imong tugkaron ang kasaysayan sa Christian faith. Kaya para makita nimo ba nga, kini din nag-implementar aning maong pagtuuha, mo nagsimbahan na. Kay kutob sa mga sekta nga gawa sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, na kasi saya nila. Di ginang balibad eh. Dili mo balibad ang tawag ining kamatuuran kung isgutan na nato ang kasaysayan ining mga tagak nga mga pundok na naa sa gawa sa Iglesia Katolika. For example, yan ang Soriano. Tanawa ng tawag ining kang Soriano. Diba? Gitukod na Soriano ni Abtong 1981, 1983. Asa man siya gikan? Gikan kang Nicolas Perez. Si Nicolas Perez sa gikan, gikan kang Manalo. Si Manalo asa gikan sa Sabadista. Ang Sabadista asa gikan, kina si Adventist, gikan po kang William Miller. Hangtod mo sangko na dito kang Martin Luther. Nga sa Martin Luther asa gikan? Simbang Katolika. Yan mo sa di man natin simbang Katolika. O asa may gikan si Luther? Kristo ba si Luther? Aron mag-create og iyang kaugaling mong pagtuo. Ang pinagigyapos Katoliko sige ampo para mao lagi tinuod na sa Daniel. Is day wala ko sa Jerusalem. Actually mga piki man na sila nga sa Sabadista sir ninyo. Problema sa RJ, di man sila gusto mo tuon, gusto nila TikTok. Mo na ang giingon, ma-impact kayo. Ano man kay karong panahon na, grabe na ang actually ang tawag ini nga sa karong nga panahon, grabe na pag-develop sa ato ang kuan ba kanang bitong knowledge kumbaga. Kung i-compare na to sa knowledge ato kanya to, mas grabe kataas ron kinaanay mga kahimanan eh. Pero nganong tawag ining di mas sila makatuod. Ngano man kay sila mismo sa ilang kagalingon, ilang gibalibaran nga dawaton nilang kamatuoran.
Sir Carlo, may gabi mo, sir. So, ingon ana mga sir ug mga ma'am. Ingon ana ka, muso ka ba? Ingon ana ka kung imong tan-awon ang iglesyang gitukod ni Kristo ug kini mga tagak. Pag naa ka sa sektang gitukod og tawag ining mga tagak. Ang imong kaluwasan, muso ka ba? Tawag ining madisgrasya ka gyud. Gano man kay kana mga founders ana dili man na kuan. Dili man na gitawag og kining manluluwas. Unya kanang ilang mga founders mga sir ug mga ma'am. Kanang mga founders sa mga sektang sulpot. Nagpa-as if nag Kristo. Indirectly niingon sila nga sila ang Kristo. Dapat ingon ni San Pedro, kining mo ang mga tao na ilang giyubit ang matuod na dalan. Kisa man ang dalan si Kristo. Ilang gilimod ang Ginoo, nganong ilang gilimod ang Ginoo kay nag-upod sila. Naghimo po sila nga daw Kristo. Yeah, tinod na Sir Romel and Ma'am Elizabeth. Ang Bible alone inspired by Satan na siya. Ask lang. Yes. 100%. Sir ninyo. So, yung na mga sir eh. So, makaingon ko ba nga, muna ka ng punduka ba, ang imong founder, gihimo ni mong Kristo. Kadi na magkamuto sa iglesia gitukod ng Kristo. Diyan na magkamutuoan ng gitukod og kano. Diyan na magkamutuoan ng mga tao nga di ka makatagamtam og kaluwasan. Makaluwas si Manalo. Makaluwas si Ellen G. White. Makaluwas si tawag ining Kibuloy. Makaluwas si kanang mga pundok ka kanang mga kuan nga nagtukod og ilang gitawag og kaugalingong gitawag og mga pundok. Okay, sir. Sir Dodong Buena, sir, good evening nimo sa imong tibuok pamilya. So, yung anak mga sir eh. Oh, ang ilang mga founders, ingon sila, sige, magtukod ta, magparisto ta, atong pundok. Matulog iyang heretical beliefs, wapang ko. Mo lagi, sir. Okay. Sige, ingon nila, sige, magparisto ta. Sir Cesar Arneo from Tubigon, Bohol, good evening, sir. Magparisto ta, kasi may itong tuyo, kaluwasan. Wapo kayong objective, kaluwasan. Ang question, kamo nga nagparistro, makaluwas mo? Kamo nga nagparistro anang punduka, kamo ba ang manuluwas? Mga nagdili, usa mo inyong katungod, nga inyong iparehistro ang butang nga dili inyo. Diba? Unsa may inyo ang katungod, nga ang usa ka butang nga dili inyo, inyong angkonon sa mata sa gobyerno. And remember, ang gobyerno, ang Diyos may nagtugot, ana. So nahulog, nga inyong gikontra kanunay ang Ginoong Diyos, inyong giinsulto ang Diyos sa iyang atubangan mismo. So doko no, Mr. Tumalas, dili religion ang basero sa di basis. Kanang imuha rang damgo, kanang imuha rang galingong pagtumo na basis, no? Dili. So doko na may sasabak taning sa itinuturo. No need na ituturo yan ng katisismo. Kasi ang itinuturo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana ay dapat maniwala tayo sa katotohanan. And yung katotohanan, nandyan yan. Sa banal na kasulatan, sa tradisyon, at sa kasaysayan. Ang muto kang Jesus Christ mo ay maluwas. Onya, yung sa mga pagkabalong nito kang Jesus Christ. Mr. Tumalas, kanang tudlo lang sa inyong gitawag o pastoy? Okay sa pinagtudlo siyang pastoy, ana. Haon ba na ang tawag ining iyahang pagdawat sa pagtuo subay sa nakasulat sa Biblia? Basta musat ko lang kay balo kay daghan mawalagi. Tinuod na. Mama sir ninyo, Sir Jose Russell of CR. Yes sir, good evening nimo og sa imuhang tibuok pamilya. Okay, lalang okay, istoryang inventong depensa sulpot. Ay, oo, tinuod na, ma'am. Sir Dens, may ngabihin mo, sir. Huwag sa imuhang tawag itibok pamilya. Unsang oras sa Sunday ang inyong debate? Alauna po. Bukya? Sino mismo nagsabi sa inyo na bukya?
Sir Brent Flores from Sweden, Europe. Yes, sir. Good evening nimo og sa imong pamilya. Uy, ampo ka ninyo mga sir sa debate na ko this coming Sunday mga sir ha. Iampo ko ninyo. Kay wala ko'y kusog ba kumbaga kung wala ang inyo ang gitawag pag-ampo. Sa man ako pagtuon kung tawag ini wala inyong pag-ampo. Kaya nga tumong kalaban ang nga panahon dili ang kini nga kalibutan. Actually, ang kalaban dili man person, ang atong kalaban ang yawa. Sir JR Balansag, yes sir, good evening. Gisaha sila pag-ayo. Mula siya, karisuka yes sir, good evening. Sir Den, sa sana makadapit karon sir? Okay. So hindi itinuturo ng RC maniwala. Actually, ang itinuturo ng simbahan Katolika maniwala tayo sa katotohanan. And yung katotohanan, nandyan yan sa banal na kasulatan, nandyan sa tradisyon, nandyan yan sa kasaysayan. Okay, sir, dili sila mutog history kay ang mga authors wala anang panahon na binuang naman na. Binuang man na, sir. Ano man kita nga sa posibleng panahon ng karon daghan man tag pagtuo. Ganito ta sa mga butang, ngawa pa na to makita o wa na to makita kay nahitabo na kaniadto. Mr. Edwin Foroswelo, ikaw luwas ka? Basin basaha ko no, bi kung luwas ka ba? Ngano, Diyos day ko? Umingog luwas na ko. Di man ko Diyos. Nung sa matawa mo, matawa na. Yaman na di ay mahal lagi. Ecclesiastes, ang katungdanan sa taong pagtuman sa sugo sa Diyos, basin wala guro ka, gatuo nga, gitawag og tao ka. Then kasi implement ana, Mr. Jukil Bindoy, 70th Adventist, tagak man na. Na-implement ana. Kung ang imong understanding dapat mo tuman jud ka, dapat mo basakop ka ni abtong gitugyanan sa Dios nga mo implementar ni anang mong sugo. Kinsa man na? 70th Adventist, pamo pagkilatig alkitran. Sir, ready na kas debate? Yes sir, 100% ready na. 1 million%. Always man ta ready. Yeah, thank you Sir Ryan. Watching from Egypt. Alayuan naman yung mula kuan sir oy. Okay sir, sige sir, mo PM ko nimo sir. Sir Eli, so wala RJ, wala. Tudlo na gani. Gamit na pud ang imuhang common sense. Ayan ang puro common one sense. Good luck sa debate at marami na naman tayong matutunan lalo na sa mga hindi pa alam tungkol sa Katoliko kahit Katoliko na kaya nga po Sir Brent. And sana sir, always po ninyong ipagdasal na tayo na haharap po sa mga taong ito. Bakit po? Kasi hindi po hindi po yung taong yan yung kalaban natin eh. Ang kalaban natin ay yung nag-i-inspire sa kanya, yung demonyo. Harapan tayo. Talawan man ka. Talawan man kami sa bagtaning. Bahag always yung buntot mo eh. Matapang ka lang dyan sa comment section pero hindi ka wala kang bayag na harap sa akin personally and face to face. Mr. Zorin Ogay, katong gipamatay sa Roman Catholic Church nga reformers, ano sa nahitabo ang simbahang Katoliko may nagpamatay? Kabalo po ba ka nga katong mga reformers po gipamatay po ng mga Katoliko? Baka mga Katolikong gipang-ihaw. Tanawan ng istorya ng Ireland. Mr. Zorin Ogay, pila ka Katolikong gipamatay sa mga Protestante diya. Problema man gud ninyo kay magbasa mo history one-sided. Dili ka na pagtulunan sa Katoliko. Actually, Sir Romel and Ma'am Elizabeth, wala tayo tawag ng atrasan in terms of debate. Wala tayo atrasan, ana. Nga naman kay nga itong gusto ipagawas kung unsay gitawag o tinuod. Pero ang point na nato din na dapat mag-atubang ta face to face. Ayaw po tagbutang diri sa social media. Daghang kay mo rason basta kadaghan ako kahigayon nga nakikatubang ko mga tagak na social media, tagang kahigayon nga ang irason why signal. Ano raw? Sa dito? Sir Faslim Ligaray, Lampura si Yaya. Good evening, sir. Paita kilatan no galkita.
Karong kuan sir, karong June 21 Sir Boyet ang amo ang debate. Diya sa kuan social law sa barangay Vicente Duterte. Ang dili man kamutubag Ginoo ba ang nagsugo sa gitawag og pagpatay, actually naay panahon nga ang Ginoo mosugo. Og even gani si Kristo, si bisan kinsa nga dili ako gusto maghari kanila dinis pamatis ng atubangan. Mr. Ugay, wa kabasa na. Alam ko bro, hindi ba nagkasala si Eva at Dan? Wala po ba sana tayong kamatayan? Pero actually, si Raymond nagkasala na eh. So wag na po nating bigyan ng ibang puntos ang kasaysayan na kung saan nangyari na. Sir, giyon sa pagluto sa katawan sa SDA nga itis stream mo lagi sir. Virtue signaling mo lagi sir Daniel. Di ang point mo guna ko ba, humana lang magutong COVID. Engage mo ko ana sa una ganang online debate. Nag-engage ko na. Pero ang problema kay mo lagi daghan kayo og tawag ining mingon wa ko signal, putol-putol ako signal. Wa bitaw ni hinungdan nga dako kay ni ako ang kuan. Dako kay ni ako ang tawag ining plan. Dili na. Dako kay ni akong plan kay di ko gusto matamakan. Na sila may tawag ining kuan kay mag-blurred or pixelate man ang ilahang gitawag kining linya. So manang di ko gustoan ng tagtag sa ako mag-engage anang social media. Gusto na ko face to face. Sir Ray, biser og tanan amaw jud ni sa bagtaning ba nagpuspos nga talaw daw ka. Ay, damguram gon aniya sir. Damgo na niya. Mo nang mga tawhana nga hilig damgo. Papagani tawag anang nagkuan sa kuan nag-communicate concerning sa debate. Declare na ka nga talaw ko. Ginoo ko kinsa pagkatalawan. Di ba kinsa day mo anong talawan? Panahon sa naay reform panahon sa naay nag-reform. Ang question ana katong giingon nga reform, unsa man to, referring to sa teaching o referring sa mga panghitabo kaniadtong reform? Mr. Ugay, nagtuon raman sila sa Biblia. Dili lang kay nagtuon lang sa Biblia. Kung nagtuon lang sa gitawag sa Biblia, dapat maminaw sila sa teacher. Na may gitawag og teacher. Ako info sa imo after sa program, sir. Sir Oliver, mga bisar kinsa taga si Dio Matos debate, good eve. Wala ko nakabalo sir. Basin si Sir Jan, murag nakadungog ko nga murag madto. Gi-out ang data para mawala gyud sir. Digyod na Sir Oliver Balyari, sir, good evening. Nga sila ang di maluwas sir kaya nag-assume naman gani nga luwas na sila mawala gyud sir. Sir Boyet, Tadeko, Torrendo, yes sir. Ang mga biin mo. Gusto na diya, nakakanda kong seminar diya sa Parokya San Antonio. Sir Daniel, unsa dahilan sa reformation mo na akong gingon. Unsay asa man referring ang reformation sa teaching or sa ilahang tawag ini mga panghitabo kaniadto nga mga abuses? Kung reform ang refer na sa action, di na refer sa teaching. Unsa kuno? Palihog daw sa bisan kinsa. Way gipili na. Yung bisan kinsa. Or naman ni adjective Mr. Pilapil. Nga mo dawat. Yan dawat mo. Wala mong dawat ni Kristo, dawat ninyo sa kanang founder ninyo inyong gidawat. Nagihimo lang yung kapital ang Biblia. Di ba? Ang pagdawat kang Kristo na sa Biblia na, unsa sa pagdawat. Kailangan ang history book nasagot ko na yung tanong mo misal sa bagtaning. Kailangan while nakikinig ka sa sagot ko, dapat gamitin mo yung common sense mo, wag lang yung puro common walang sense. Tinuod na Sir Elmer. Okay, sir, ako, padayon radyot Brad, na unta ko pangutana Brad, nanangutana ko Brad, sa SDA, akong gipangutana nga asa mabasa sa Biblia ang SDA na daw sa Genesis chapter 2 verse 3. Akong kita na wala may, damguro na sir, tilawan sa kamatulan. Damguro na nila. Huna na nila. Okay? So 8:30 na mga sir ug mga so sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow niyo itong mga pages RJ Horolan Sandra Second TV Pulia.argumento page, Kuya
Apologies TV page and RJ's Vlog 2022. Uga pwede sa mo mag-send din na og Facebook stars. Ito ang mga channels wala pa nakapag-subscribe. I-subscribe ninyo nga itong mga channels Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Senator Second TV, Kuya Apologies TV, and Balicawen Religious Forum. Pwede po kayo mag-send po dyan ng Super Stilo Super Jesus Super Text. And sa talang mga Katoliko gustong mutabang sa itong program kay until now nagkilang iyapang ito siyang tabag suporta kay lagi wa mi mahimo din yung mga sir mga ma'am kung walang ninyong tabang yung support. Sa gustong mutabang, sa gustong musuporta, pwede ninyong ipadala yung tabag suporta pinag sa mga account numbers nga nakaroon sa mga screens kang nagadagan nga information o ga pwede sa mag-message sa itong page kung bayari mita sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. Okay, sabi? Okay, butang sa ipitulog versikulo. Actually, padala hugo na siyang tukaro and padasang pagninos. Sir Cruz Salim, sir, good evening. Ikaw lang yung nagsasabi na bokya eh. Sinagot ka na nga, di ba? Bisa sa bagtaning. Okay, yan. Sige, ka na lang una mga sir, mga mama ha. And yun, atong lisod na itong program sa pag-ampo. Ito pintapos ay pinagay sa pag-ampo. Iniminipatit, filiate, espiritu, isang amen. Ave Maria, gratia, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to this blessed message, and those recommended to thee. Amen. Eternal rest to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In the name of the Father, Filii, et Spiritui Sancti. Amen. So Luther, nagsunod lang og teaching sa Biblia kung pangutana, kung nagsunod si Luther, dapat dito mo siyang pundok ni pasakop. Diba? Dapat dito mo siyang pundok ni pasakop. O dapat di nyo dawato ng Book of James, Book of Revelation, and Book of Hebrews. Yung ano inyo man ang gidawat, wa mo nisod kang Luther. Reformer, nakagubot, basol kaya si Luther. Nga naman, kaya mo na mag-reform, pero nahimong chaotic ang tawag ining mga nasod at the time sa panahon nga nag-ingon-ingon sa reform. Pagbasa mo kasi sayon lagi. Okay, yan. Kasi ako nang anong ipatay man sila ni Jerome, uban pang mga reformer, si Jerome, 4th century mo to si Jerome, 16th century naman si Luther. Layuan ninyo, layuan ninyo. Ay, nalang. Sige. Huwag man napudpuhon. Itugot ba si Luther gipatay? Sige daw, asa man sa tawag ining kanbi. Sa kaya sa nga si Luther gipatay. Mataka naman taong kami Mr. Ugay. Oy, maugay yung ka ng kalaki ni mo. Kung siya nagsunod, ngano nag-reform man siya, mao lagi? Wala lagi tawag ining luhika. Wa kay hanaw, ako pa hino ng way hanaw. Yan problema kamo nagabasa mo kasaysayan pero ang inyo lang basa ang katuro inyong gusto. Mora na. Pero tanawa nga nung gusto nga na si Luther nga na reformation. Pakutan ana ang kasaysayan mismo. Nga nung gusto Luther nga na reformation, referring ba sa teaching o referring dito sa tawag ini mga abuse sa iyang panahon? Nagipatay ba si Luther? Taka na mga Mr. Ugay. Nagaya og reference ba nga si Luther gipatay? Kay tawag yun ikaw maiguan ng imong pagkawayhanaw. Sige. Sa ngalan sa Bukpura sa Puli Punto Argumento, gipanguluhan o gipangunahan sa Lay Catholic, Polish International Official, sa mga kaubanan sa lisensya ng mga Katoliko nagasubaybay, nagataban ng kasuporta sa programa, kini yung ubos, nga alagad o gusto sa pagtong Katoliko, Sir R.J. Seno, nganong kini mga diliw nato ng atong founder. Ay, laira ng damgo, Sir Jesse. Ilara ng damgo. Kay mali ang teacher Katoliko. Kaya sa sulti ni mo, Mr. Ugay, katong inyong pastoy nga tawag ining gamato gadamgog nagmata. Kaya ninyong ubos nga alaga rin sa pagtong Katoliko, Sir R.J. Seno, timparo yung manamit numingon, nagdasyam servire, at pidem Katolikam defendere. Mayang gabi nyo tanan, Ave Maria, Viva Cristo Rey.